Magbasa ng banal na kasulatan ngayon mula sa Exodus 7:1 hanggang 6 at Pahayag 8:1. Exodus 7:1 hanggang 6 at Pahayag 8:1. Exodus 7:1 hanggang 6. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang parang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Sasabihin mo ang lahat ng iuutos ko sa iyo. At si Adan, ang iyong kapatid, ay magsasabi kay Faraon na paalisin ang mga anak ni Israel mula sa kanyang lupain. At aking papatigasin ang puso ni Paraon, at pararamihin ko ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ngunit hindi kayo pakikinggan ni Paraon upang mailapat ko ang aking kamay sa Ehipto at mailabas ko ang aking mga hukbo at ang aking bayan sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang paghatol. At malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon pagka iniunat ko ang aking kamay sa Egypto at inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila. At ginawa nga ni na Moises at Aaron gaya ng inuutos sa kanya ng Panginoon. Kaya ginawa ni Jah. Mga Pahayag 8:1. Nang buksan niya ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit ng halos kalahaping oras. Itong salita ng Diyos. Amen. Haleluya! Magpasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataong makasama sa Kanya sa pinagpalang araw na ito ng Panginoon. At dalangin ko na ibuhos ng Diyos ang biyaya sa bawat sambahayan, pamilya at individual na sumasamba sa Diyos ngayon. At nung nakaraang linggo, sa pamamagitan ng aming video para sa anibersaryo ng simbahan, nakita namin ang ilan sa aming mga kapamilya at mga miyembro ng aming simbahan. At kung paano sila sama-samang sumasamba sa bahay. At isa itong malaking biyaya, lalo na't makita kung paano nagbibigay ng napakaraming pagsisikap at oras ang iba't ibang departamento upang maisakatuparan ang bawat serbisyo. Mula sa ating serbisyo sa Sunday School, sa ating mga departamento ng edukasyon, at sa ating mga pangunahing serbisyo, mga serbisyo tuwing Miyerkules, lahat ng mga pagpupulong. Naniniwala ako na tunay na nalulugod ang Diyos sa atin, at naniniwala ako na magbibigay ang Diyos ng mga dakilang pagpapala sa simbahang Zion at bawat pamilya. Ngayon, gusto kong ipagpatuloy at tapusin ang natitirang mga salot sa Ehipto. At hindi ko naman isinasalaysay ang lahat ng detalye. Ang mga detalye ay nasa ikawalong aklat sa seryeng kasaysayan ng pagtubos, ang katuparan ng tipa ng tanglaw, maging ang mga petsa at ang mga kalkulasyon ng mga petsa, mula sa mga salot hanggang sa pag-alis, hanggang sa paglalakbay sa ilang at iba pa. Pero ngayon, mabilis ko lang tatapusin to. Sa iba pang mga salot, mula ika-4 hanggang sa ika-10. At sana, sa malapit na hinaharap, mas makapagtutuon tayo ng pansin sa mga paghuhukom sa Apokalipsis, sa mga paghuhukom ng 7 trumpeta at sa 7 mangkok. At makikita natin ang karamihan sa mga salot na ito na nagaganap at nauulit sa mga paghatol na iyon. Kaya sana ay makapaglaan tayo ng konting oras. Nung nakaraang beses ay pinag-aralan natin ang tungkol sa unang 3 salot. At ang unang salot, ang pagpapalit ng tubig ng Nilo na dugo, ay isang taimtim na paaalala ng kabayaran ng kasalanan. Kung paano umabot ang katiwalian hanggang sa pinakapangunahing aspeto, isang tunay na pinagmumulan ng buhay. At pagkatapos ay ang pangalawang salot, ang paglitaw ng mga palaka. Sa pahayag, nakikita natin ang paglabas ng mga karumaldumal na espiritu mula sa bibig ng dragon, ang bibig ng halimaw. At ang bibig ng bulaang propeta, sila'y parang mga palaka. At ang mga palakang ito ay kumakatawan sa mga espiritu, mga karumaldumal na espiritu ng Diablo, ni Satanas, ng dragon sa huling panahon. At naapektuhan nila ang mga tama at mga mangkok ng pagkain ng mga tao ng Ehipto, mga tao ng mundo ngayon. At iniugnay namin ito sa mga impluensya at filosofiya ng mga halimaw. Yan ay lumilitaw sa huling panahon sa pahayag, lalo na sa pahayag kabanatang 13, ang halimaw na nagbibigay ng marka ng halimaw. At ito, paliwanag ko, ay tumutukoy sa mga filosofiya, doktrina at paniniwala ng mga tao maging sa mga paraan ng pamumuhay na nakakaapekto sa mga tao ngayon. At ang mga karumal-dumal na espiritong ito
ay lumalabas sa bibig ng halimaw. At sa Genesis, anong lumabas sa bibig ng halimaw? Ang ahas, ang halimaw ay nagbigay ng maling turo, maling katotohanan, ang tila katotohanan. At kaya nga, kahit sa huli, sila ay tinatawag ng mga bulaang propeta. Ang mga propeta ay dapat na magsalita ng katotohanan mula sa salita ng Diyos, ngunit sila ay mga huwad at kaya ibinigay ng ahas ang salitang iyon at sa salitang iyon ay naroon ang kanyang isip, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu. At tinanggap ng sangkatauhan ang salitang iyon. Tinanggap nila Adan at Eva ang salitang iyon at ang kanilang mga kilos na tinatawag na pagsunod, tama ba? Ang pakikinig sa salita at pagsunod dito ay tinatawag na pagsunod. Katuparan ng salita, aling sanipak. Kaninong mga salitang kanilang natukad? Kaninong mga salita ang kanilang sinunod? Kaninong mga salita ang kanilang sinunod? Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa pagsunod sa salita ng Diyos na siyang pananampalataya. Kaninong mga salita sila nanampalataya? Sinunod nila ang mga salita ng ahas dahil naakit nito ang kanilang kasakiman at mga pagnanasa ng laman. At dahil dito, dahil tinanggap nila ang mga salita ng ahas at ang mga iniisip ng ahas, tinanggihan nila ang salita ng Diyos, na siyang Espiritu ng Diyos, ang hininga ng buhay. At dahil dito, bawat sangkatauhan, bawat taong ipinanganak pagkatapos nito sa daluyan ng dugo at lahing iyon ay nabahiran ng kasalanan. At sa sandaling tayo ay isinilang, tayo ay nahaharap, tayo ay nakikipagkarera patungo sa kamatayan. At yan ang kabayaran ng kasalanan. At ang pangatlo, pinag-usapan natin ang tungkol sa mga niknik tulad ng kuto o lamok at ang mga ito ay nagmumula sa alabok, malayo, na tumutukoy sa nilalang o sangkatauhan na walang espiritu ng Diyos, na walang hininga ng buhay. At hanggang sa ikalawang salot, ang mga mangkukulam at salamangkero ng Ehipto ay nagawang gayahin at gayahin. Ngunit mula sa ikatlo, hindi nila magawa at kinikilala nila na ito ang kapangyarihan ng Diyos ayon sa Exodo Kabanata 8, talata 11. At ang ikaapat na salot ay ang salot ng mga langaw. At mula sa ikaapat na salot na ito, inihiwalay ng Diyos ang mga Israelita patungo sa lupain ng Goshen kung saan hindi na sila maaapektuhan ng mga salot na ito. At kaya ang unang salot, ang paghatol, ma'am. Nabanggit ko na ang mga salot na ito ay mga kahatulan ng Diyos sa mga Diyos ng Ehipto na nagpapatunay sa mga Ehipsyo at sa mga Israelita na ang mga Diyos na ito ay hindi mga Diyos. Ang mga Diyos na ito na ginawa, sinamba, at sinunod ng mga tao ay walang kabuluhan, walang silbi. At ang unang salot ay ang paghatol sa Diyos ng Hapi. Si Hapi ang espiritu ng Nilo at si Osiris naman ay isa pang malaking Diyos sa Ehipto at naniniwala sila na ang Nilo ang daluyan ng dugo nito. At ang mga palaka, naniwala sila ay lumabas mula sa Nilo. Kaya naman, kaugnay ng Diyos ng Hapi, isa pang Diyos na tinatawag na Hecht na parehong may kaugnayan sa fertilidad. At pagkatapos ay hinatulan ng ikatlong salot ang Diyos ng Ehipto na nagngangalang Seb, ang Diyos ng daigdig ng Ehipto. At sa ikaapat na salot na ito, salot ng mga langaw, Exodo, Kabanata 8, mga talata 20 hanggang 32, ang mga Ehipsyo ay sumasamba sa isang Diyos na nagngangalang Wachit. Si Wachit ang Diyos ng langaw ng Ehipto. At itong Diyos ng langaw. At gayon din sa bagong tipan, binanggit ni Jesus si Beelzebub. At gayon din si Beelzebul. At ito ang mga orihinal na Diyos o ang hari ng mga langaw. Ayon sa kahulugan ng orihinal na wika, at ang Diablo ang tinutukoy niya. Kaya ang mga langaw ay kumakatawan sa espiritu ng Diablo at dumarating sila ng kuyog. At ang mga langaw na ito ay hindi lamang maliliit na langaw na parang prutas. Sila ay malalaki at hangal na mga langaw na maaaring makapinsala sa iyo kapag dumarating sila ng kuyog. At ang mga langaw ay nagmumula sa maruruming bagay tulad ng dumi ng hayop o nabubulok na pagkain, bulok na pagkain. Sa Hebreo, ang salita ay literal na nangangahulugang halo,
na katulad ng terminong halo-halong karamihan. Mayroong halong-halong karamihan sa mga Israelita nung sila ay umaalis sa Ehipto. At sila ang mga nagdulot ng mga reklamo at pagrereklamo at nagpaalala sa kanila kung gaano kasarap ang pagkain ng Ehipto. Ito ay ang halo-halong karamihan, ang mga rebelde. At ang mga kuyog na ito ay binubuo hindi lamang ng nangalangaw, ayon sa ilang scholar, kundi pati na rin ng iba't ibang insekto. At nilamon ng mga kuyog ng langaw na ito. Ayon sa Awit 78, talata 45, sila ang gumawa ng gawain ng paglamon. Kaya, kung iisipin ang mga halo-halong karamihang ito na nagrereklamo, may halo-halong karamihan sa atin at mas partikular sa ating mga puso. Nagsisimula na akong magreklamo at mag-isip ng mga bagay na ayaw ko. At mula sa ating mga puso nanggagaling ang mga ito, ang nabubulok na amoy na ito. At kapag ibinubuka natin ang ating bibig ng pagrereklamo at pagrereklamo, kumakalat ang amoy na ito. At alam mo ba kung paano nanggagaling ang mga langa sa mga nabubulok na bagay at dumi nito? Ito ay dahil kapag hindi natin ito nakikita, dumarating ang mga langaw at nangingitlog at nagiging uod ang mga ito. At lumalaki ang mga ito hanggang sa maging mga langaw. Sinasabi sa atin sa Jeremias Kabanata 17, versikulo 9 na ang puso ay higit na mapanlinlang kaysa lahat ng iba pa at lubang may sakit. Sino makakaintindi nito? Ito ang pusong nabubulok dahil sa kasalanan. Kapag hindi natin maalis ang kasalanan, kita nyo, kapag hindi mo maalis ang iyong dumi, pagsisimula itong mabulok sa loob at magdudulot ito ng pinsala sa iyo, sa iyong katawan. Gayon din, kapag ang kasalanan ay hindi inalis, kapag hindi tayo nagsisi sa kasalanan, ang kasalanang iyon ay mabubulok at papatayin tayo nito. At mula sa nabubulok na kasalanang iyon ay nagmumula ang mga langaw, masasamang espiritu at masasamang kaisipan at salita. Iyan ang magiging sanhi ng pagkaapektuhan ng buong kapaligiran, maging ang mga taong nakapaligid sa atin. Alam mo, ang mga taong mahilig magtsismis, pumupunta sila sa katotohanan, nagpipipon-pipon sila na para mga langaw. Kapag may amoy dumi o amoy nabubulok na pagkain, pupunta sila roon at sisimulang kagatin ito at mangitlog. At ganong kumakalat ang kasalanan. Nagbigay si Jesus ng isang talinghaga sa Mateo Kabanata 13, versikulo 24 at sa mga sumusunod tungkol sa may-ari, pangmoon at mga alipin na naghahasik ng mabuting binhi sa bukid. Ngunit sa gabi, habang sila ay natutulog, dumating ang dyablo at nadhasik ng mga panirang damo. Gayon din, dumarating ang mga langaw. At kaya ang bini ng pagsuway, bini ng pagrereklamo sa puso ng mga tao at nagsimula silang lumaki. At ang ikalimang salot ay ang salot na maga. Exodo Kabanata Siyam, mga talata 1 hanggang 7. At ito ay isang sakit sa mga baka, sa mga alagang hayop, sa mga hayop. Babasahin ko ang Kabanata Siyam, mga bersikulo 3 at 4. Narito, ang kamay ng Panginoon ay darating na may kasamang napakatinding salot sa iyong mga hayop na nasa parang, sa mga kabayo, sa mga asno, sa mga kamelyo, sa mga bakahan at sa mga kawan. Ngunit gagawa ang Panginoon ng pagkakaiba sa mga hayop ng Israel at sa mga hayop ng Ehipto upang walang mamatay sa lahat ng pag-aari ng mga anak ni Israel. Sinasamba pa nga ng mga Ehipsyo ang kanilang mga hayop at kaya naman hindi nila nagustuhan, kaya naman hindi nagustuhan ni Paraon ang katotohanan, nais ng mga Israelita na dalhin ang kanilang mga baka at mga kawan upang sambahin at ihahin ang mga ito. At ang kanilang mga kawan at mga baka ay sumasagisag din sa kanilang paggawa. At sinasabi sa atin ng Kawikaan Kabanata 21, talata 4 na itinuturing ng Diyos ang pag-aararo ng masama bilang kasalanan. At kaya itinatali ng Diyos ang kanilang mga kamay. Hindi na sila makakapagsaka kung wala ang mga kawan na ito, kung wala ang mga hayop na ito. At bukod pa rito, ang mga halimaw na ito ay kumakatawan sa kanilang mga Diyos, sina Hator at Amon, mga Diyos ng Ehipto na imiugnay sa mga toro at baka. Makikita natin na nakaapekto ito maging sa mga Israelita. Noong sila ay nasa bundok Sinai, gumawa sila ng isang gintong guya. Ito ang isa sa kanilang mga Diyos na magmumuna sa kanila.
na mangpapala sa kanila ng kasaganaan. Ngunit sa pahayag Kabanata 16, bersikulo 2, sinasabi, "Kaya't umalis ang unang anghel at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at naging isang nakapandidiring, sugat at malubang sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa kanyang halimaw." Maaari itong ilapat sa mga pigsa na siyang susunod na salot. Ngunit binabanggit nito na ang mga sugat na ito ay dumating sa mga taong may marka ng halimaw. Katulad nito, ito ay isang paghuhukom at salot sa mga hayop, spiritual man o pisikal. Sa Ehipto, ito ay pisikal na mga hayop, literal na mga hayop, mga hayop. Ngunit sa huli, yung mga may marka ng halimaw, yung mga may espiritu ng halimaw, ay itinuturing silang mga hayop dahil mayroon silang espiritu ng halimaw. Kaya ang mga paghatol na ito ay darating sa mga may espiritu ng halimaw, sa mga nagsuot ng larawan ng halimaw. Mga taga-Roma, Kabanata 1, bersikulo 21 hanggang 23. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila siya pinarangalan bilang Diyos ni nagpasalamat man. Ngunit sila'y naging walang saysay sa kanilang mga haka-haka at ang kanilang hangal na puso ay nagdilim. Sa kanilang pag-aangkin na sila'y marurunong, sila'y naging mga mangmang at ipinagpalit ng kaluwalhatian ng Diyos na walang kasiraan ng isang larawan na nasa anyong mga taong di kasiraan at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang na nilalang. Tayo ay milikha ayon sa wangis ng Diyos. Ngunit sa pag-aangkin natin na tayo'y marurunong, tayo naging mga mangmang at ipinagpalit natin ang larawan ng Diyos ng larawan ng halimaw. Mga taga-Roma, Kabanata 6, mga talata 12 hanggang 14. Kaya nga, huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y sumunod sa mga kahalayan nito. At huwag ninyong ibigay ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang mga kasangkapan ng kalikuan. Kundi iharap ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos na parang mga nabuhay mula sa mga patay. At ang inyong mga sangkap ay maging mga kasangkapan ng katuwiran sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ay hindi dapat maghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. At saka ang pang-anim, ang mga pigsa, Eksodo, Kabanata 9, mga talata 8 hanggang 12. Gayon din, ang mga pigsang ito ay ibinibigay sa mga may marka ng halimaw. At ang mga Ehipsyo ay sumamba sa mga Diyos at Diyosa ng mga epidemya. Mga Diyos na pagpapagaling, si Sekhmet, ay ang Diyosa ng mga epidemya. Kaya di umano'y pinoprotektahan nito ang mga Ehipsyo mula sa lahat ng mga epidemya, virus at sakit na ito. Sina Serapis at Imhotep ang mga Diyos ng pagpapagaling. Ito ang unang salot na nagsimulang direktang makaapekto sa mga tao sa Ehipto. Hanggang ngayon, kalikasan pa rin iyon. Ang mga hayop at ang pagkain at iba pa. Ngunit ngayon ay nakakaapekto na ito sa mga tao. Exodo Kabanata 9, mga talata 8 hanggang 9, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Kumuha kayo ng mga dakot ng abo mula sa hurno, at ihagis ito ni Moises pataas sa langit sa paningin ni Paraon, at magiging pinong alikabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging mga pigsa na tumutubo na may mga singaw sa mga tao at hayop sa buong lupain ng Ehipto. At ang hurnong ito ay parang isang horno." At sinasabi ng ilang iskolar na ang hornong ito ay ginamit upang isakripisyo ang mga hayop at kung minsan ay maging ang mga tao. At ito ay ginagawa ng mga pari upang mag-alay ng handog sa kanilang Diyos na nangangalang Typhon o Tipon, upang mapanglaw, upang mapalugdan ang Diyos na ito, upang matigil niya ang lahat ng mga salot na ito. Kaya may kasabihan na ginagawa raw iyon ng mga paring ito. Kumukuha ng uling mula sa pugon, itinatapon ito sa hangin, hinihiling sa Diyos na tipon na ito na tumigil para tulungan silang pigilan ang mga salot na ito. At sinabi ng Diyos kina Aaron at Moises na gawin din ang parehong bagay upang magdulot ng mas maraming salot at sa pagkakataong ito, mas malala pa. Ang mga pigsa na ito ay hindi direktang nakakaapekto sa katawan at nagdudulot ito ng paltos sa buong katawan. At nagsasalita rin ito tungkol sa mga epidemya, mga virus.
At ang susunod ay ang Exodo, Kabanata Siyam, mga talatang 13 hanggang 35, at ito ay nagiging mas seryoso pa sa Exodo, Kabanata Siyam, talata 15. Sinasabi nito, narito, bukas sa ganitong oras, magpapadala ako ng napakalakas na graniso. Hindi pa nakikita ang ganito sa Egypto mula ng araw na ito ay itatag hanggang ngayon. Hindi lang maliliit na bagay ang nahuhulog, kundi napakalakas na graniso. Sa pahayag, sa pamamagitan ng mga paghuhukom, makikita mo ang graniso na bumabagsak ng ilang beses. Sa pahayag 8, versikulo 7, sinasabi, humihip ang una at dumating ang graniso at apoy na may halong dugo. At sila'y inihagi sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng luntiang damo ay nasunog. Pahayag, Kabanata 16, versikulo 21, at malalaking graniso na may bigat na tigi-isang talento at tigi-isang daang libra ang bumagsak mula sa langit sa mga tao at mga lalaki. Nilapastangan ng Diyos dahil sa salot na graniso, sapagkat ang salot nito ay lubhang matindi. Ang isang talentong iyan ay humigit kumulang 50 kilo. Isipin ang bilis ng pagbagsak nito mula sa langit na may kasamang 50 kilong graniso. Hindi lang isa, kundi bumabagsak na parang ulan. At sinasabi nito na tinatamaan nito ang mga tao sa pahayag. At isipin mo na lang, kapag tumama ito sa isang tao, wala nang natitirang bakas ng taong iyon. Kahit lahat ng bagay sa paligid ay masisira, parang bombang bumabagsak. At hinatulan ng salot na ito ang diyosa ng kalangitan ng Ehipto na nagngangalang Nut o Nut, at ang mga diyos ng agrikultura ng Ehipto na nagngangalang Isis at Seth. At muntik nang mabago nito ang puso ng paraon, nulit binago niya ito pabalik. Muling tumigas ang puso niya. Ngayon, naapektuhan nito ang mga tao, hayop, pananim, bukid, sinisira ang mga bahay at gusali, lahat na. At ang susunod na salot ay ang mga Balaam. Exodo, Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 20. At ang salot na ito ng mga balang ay parang kombinasyon ng lahat ng salot na ang nangyari sa ngayon ay hindi lamang pagsira ng lahat, kundi pag-ubos din ng lahat. Kapag lumipas ng bagyong ito, mga balang, wala nang matitira. Lahat ay nawasak. Nawawasak ang ekosistema. Ang pagsasaka ay tuluyang nawasak. Hindi lang ekonomiya, pagkain, buhay, kundi lahat na ng bagay ay apektado. At nakikita natin itong nangyayari ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang balang na ito ay lumilitaw sa pahayag. Ahayag 9, mga talata 1 to 12. Umaahon ang balang mula sa kalaliman na may kapangyarihang gaya ng sa mga alakdan at taglay nito ang tibo ng mga alakdan. At sinabihan na huwag nilang saktan ang damo sa lupa, ni ang mga luntiang bagay, ni ang mga punong kahoy, kundi ang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At hindi sila pinayagang patayin sila, kundi sinasaktan sila upang pahirapan sila sa loob ng 5 buwan. At ang mga taong ito, mas gugustuhin pa nilang mamatay, mulit hindi sila maaaring mamatay. Parang lasa ng impyerno dito sa mundo. At ang mga balang na ito ay may hari na namumuno sa kanila, ang anghel ng kalaliman. Ang pangalan niya sa Hebreyo ay Abaddon at sa Griego ay Apollyon. At ang salot na ito ay isang paghatol sa Diyos ng Ehipto na tagapagtanggol mula sa mga balang na nagngangalang Serapia o Serapis. At pangsyam, ang kadiliman. Exodo, Kabanatang 10, mga talata 21 hanggang 29. Ang salot na ito ay naging isang malaking dagok at nakakatakot lalo na sa mga Egyptyo. Nung panahong iyon, ang pinakakinatatakutan ng mga Egyptyo ay kaguluhan at kadiliman, kawili-wili, at iyong mismo ang ipinataw sa kanila ng Diyos. Natatandaan mo ba ang Genesis 1 to 2? Nagkaroon ng kawalang anyo, kawalan at kadiliman. At ang kawalang anyo na iyon ay kaguluhan. At ang Diyos, sa pamamagitan ng paglikha, ay inaayos ang lahat ng bagay. Ang totoo
Ang paghatol sa Biblia ay ang kabaliktaran nito. Pagwawasak sa gawain ng kaayusan ng Diyos, pagsasaayos ng mga bagay-bagay, pagwawasak sa gawain ng paglikha at pagtubos ng Diyos. Kaya naman, ang mga hindi mabuti sa paningin ng Diyos ay winawasak. Ibinabalik sila ng Diyos sa kaguluhan, kawalang kaayusan, at kadiliman. At iyan ang makikita nating nangyayari sa Ehipto. Kaya naman, kahit sa huling panahon, sinisira ng paghuhukom ang proteksyon ng Diyos, sinisira ang gawain ng pagtubos ng Diyos para sa masasama. Sa madaling salita, inaalis ng Diyos ang proteksyon mula sa kanila. At sa sandaling ang proteksyon ng Diyos ay maalis, sisimulan ni Satanas ang pag-atake ng walang katapusan. At sila ay mahina. Kaya dalangin ko na ikaw at ako ay magkaroon ng kafar, ng takip na iyon ng Diyos. At sa paggawa ng arka ni Noe, sinabi ng Diyos na lagyan ng kapar o alkitran ang loob at labas ng arka ni Noe. At ang alkitran na iyon, ang dagta mula sa puno, ay kumakatawan sa dugong nagmumula sa puno ng buhay na si Heso Kristo. Naway matakpan tayo ng dugo ni Heso Kristo, at ang dugong iyon ni Heso Kristo ay ang nagbabayad salang dugo, ang dugo ng pagtubos. At iyon lang ang paraan para maprotektahan tayo. At sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw. Habang ako'y narito sa mundong ito, mayroon kayong liwanag. Ito ang araw. Darating ang gabi na hindi ka na makakapagtrabaho." At ang gawain iyan, sabi ni Jesus sa Juan Kabanata 6, versikulo 27 hanggang 29, ay ang paniniwala sa Kanya. Ang ating gawaing kailangan nating tapusin ay ang paniniwala sa Kanya upang matiyak natin ang kaligtasan na makatitiyak tayo sa pagpasok sa kaharian ng langit. Juan, Kabanata 9, mga talata 4 at 5. Sinasabi rin sa Juan Kabanata 1, mga talata 4 at 5 na ang salita ay siyang ilaw ng sangkatauhan. At Juan, Kabanata 12, mga bersikulo 35 at 36. Una, sinasabi sa atin ng Tesalonika Kabanatang 5, mga talata 4 hanggang 6 na wala na tayo sa kadiliman. At huwag mong hayaang takpan kami o maapektuhan ng kadiliman na iyon, sapagkat hindi kami ng gabi ni ng kadiliman. At sinasabi sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, versikulo 18, na nadidiliman ng kanilang pangunawa na hiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kamangmanga na nasa kanila, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Naway huwag tayong magkaroon ng ganong katigasan ng puso. Huwag sana nating baliwalain ang mensaheng ito mula sa Diyos, mula sa Biblia, na si Jesus ang pinagmumulan ng liwanag at pinagmumulan ng buhay. Mga Gawa, Kabanata 26, talata 18. Apang idilat ang kanilang mga mata upang sila'y mga agbalik loob mula sa kadiliman patungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos, upang sila'y magtamo ng kapatawaran ng mga kasalanan at mana sa piling ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. At sa krus, ayon sa Mateo 27, versikulo 45, si Jesus ay bumaba sa kadiliman upang iligtas tayo sa kadiliman. At ang kadilimang iyan ay nasa Hebreyo, na nangangahulugang kalaliman sa bersyong Griego. Jesus, tandaan mo, ang mga balang ay lumalabas mula sa kalaliman. Lumalabas ang kadiliman mula sa kailaliman. Naway hindi tayo maapektuhan ng kadilimang ito. Ang mga Israelita na nasa Goshen, mayroon silang maliwanag na liwanag. Hindi sila naapektuhan ng kadilimang ito. Sinasabi nito na ang kadilimang ito, isang ganap na kadiliman kung saan kinailangan nilang kapain ang kanilang daan. Parang silang naging bulag. Ang espiritual na pagkabulag, kamangmangan, ay sadyang hindi nakikita ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ay dumarating sa mga taong tumanggi at hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Pagkatapos na ibigay sa kanila ang salot na ito, kahit na gusto nilang makakita, kahit na gusto nilang imulat ang kanilang mga mata, kahit na gusto nilang umunawa, uli na ang lahat, hindi na nila kaya. At kaya nga, kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ibinibigay sa atin.
Ang salot na ito ay lalong nakatatakot sa mga Ehipsyo dahil isa sa mga pinakadakilang Diyos, ang pinakamalaking Diyos na kanilang pinaniniwalaan ay ang Diyos ng araw, ang Diyos ng araw na nangangalang Ra. At sinasabi sa kanila ng Diyos, ang iyong Diyos ng araw ay hindi makapagbibigay ng liwanag. Sa pahayag, mawawalan ng liwanag ang araw, buwan at mga bituin. Sino ang araw mo? Sino ang pinagmumula ng liwanag? Tanungin natin ang ating mga sarili. Sa Apokalipsis 22, sa Bagong Jerusalem, sa mga bagong langit at lupa, hindi na kailangan ng araw, buwan o ang mga bituin dahil si Jesus. Ang liwanag ay nagmumula kay Jesus. Ang liwanag na nilikha ng Diyos noong unang araw, ang liwanag na iyon ay palaging naroon. Mas maliwanag pa sa araw. At pagkatapos ang huling salot, isang bagay na kakaiba tungkol sa huling salot na siyang pagkamatay ng mga panganay sa Exodo Kabanata 11 ay ang salot na ito hindi ginamit ng Diyos sina Aaron o Moises o ang kanilang tungkod. Diyos mismo ang gumawa nito. At ang salot na ito ang sukdulan, ang kasukdulan, ang huling dagok sa Ehipto. At ito ay nagpapakita ng krus ni Jesus ang gawaing pagbabayad sala, ang gawaing pagliligtas. Kasabay nito, ibinabalik ng Diyos ang kanyang mga panganay. Ibinabalik ang kanyang mga anak dahil kinuha at nilinlang ni Satanas ang kanyang anak na si Adan. At ngayon ay ibinabalik niya ang kanyang mga anak na lalaki, ang mga Israelita. Exodo Kabanata 4, versikulo 22, sabi niya, ang Israel ay aking anak, ang aking panganay. At ibinabalik niya sila sa pamamagitan ng pagpatay sa mga panganay ni Satanas. Tandaan, si Paraon ay kumakatawan kay Satanas. Exodo Kabanata 11, versikulo 4 at 5, sinabi ni Moises, ganito ang sabi ng Panginoon, pagsapit ng hating gabi, ako'y lalabas sa gitna ng Ehipto at lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay, mula sa panganay ng Paraon na nakaupo sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng aliping babae na nasa likod ng mga batong gilingan, pati na rin ang lahat ng panganay ng mga baka. Sa mga taga-Roma 8:19-23, sinasabi nito, sapagkat ang sabik na pananabik ng nilalang ay naghihintay sa paghahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sangnilikha ay nasakop sa kawalang saysay, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil sa kanya na sumakop dito, sa pag-asa na ang sangnilikha rin naman ipalalayain mula sa pagkakaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay dumaraing at nagtitiis ng sakit ng panganganak na magkakasama hanggang ngayon. At hindi lamang iyon, kundi tayo rin naman na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Tayo rin naman ay dumadaing sa loob natin na naghihintay ng pagkukupkup sa atin bilang mga anak, ang pagtubos ng ating katawan. Kaya't dalangin ko na kayo at ako ay maging mga espiritual na anak ng Diyos, na siyang pinakahinihintay ng buong mundo, ng buong sanglilika. Bilang konklusyon, pagkatapos makapasok ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan, nagbigay ang Diyos ng mga pagpapala at sumpa. At pareho lang ang mga nilalamang. Nagbibigay lang siya, dito may biyaya, ang mga ito ay nagiging biyaya. Dito, ang mga ito ay nagiging mga sumpa. At ang mga sumpa ay halos kapareho ng mga salot na ibinigay sa Ehipto. Kaya ang mga salot na ito ay hindi lamang limitado sa mga Ehipsyo, kundi pati na rin sa mga tumatanggap ng mga sumpang ito. At sinong tatanggap ng mga sumpang ito? Ang mga pagpapala ay ipagkakaloob sa mga sumusunod sa salita ng Diyos at nananatiling mga tao at anak ng Diyos. Ngunit ang mga sumpa ay ibibigay sa mga tumatanggi sa salita ng Diyos. Pareho lang ang nangyari simula pa noong Hardin ng Eden hanggang ngayon. Ang mga sumusunod sa salita ng Diyos at nananatiling pagpapalain ng bayan ng Diyos at mga anak ng Diyos. Ang mga tumatanggi sa salita ng Diyos at nagiging mga anak ng dyablo ay tatanggap din ng parehong uri ng mga salot at mga paghuhukom. At ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon, hanggang sa Apokalipsis. At ito ay nakasulat sa Deuteronomio Kabanata 28, mga talata 1 hanggang 14 ay tungkol sa mga pagpapala.
At ang mga bersikulo 15 hanggang 45 ay tungkol sa mga sumpa at kaya't ating ikumpara. Ang unang salot ay dugo, tubig at paghuhukom sa tubig. Deuteronomio 28, versikulo 22 ay sasalutin ka ng maapoy na init at ng amag at sa gayon ay ang sumpa ay sasatubig. Ang pangalawang salot ay ang mga palaka. Deuteronomio 28, versikulo 17. Sumpain ang iyong basket at ang iyong mangkok na pangmasa. Tandaan, ang mga palaka ay pumasok sa mga mangkok ng pagmamasa. At ang ikatlong salot ay mga niknik. Deuteronomio 22, versikulo 24. Kukunin ng Panginoon ng ulan sa iyong lupain, ang abo at ang alikabok. Tandaan, ang alikabok ay naging mga niknik. At ang ikaapat na salot ay ang mga langaw. Deuteronomio, Kabanata 28, versikulo 30. Laalamunin sila ng uod. At ang uod na ito ay isinalin sa awit 78, versikulo 45. Ang parehong salita ay ginagamit bilang mga kuyog ng langaw. Ikalimang salot, peste. Talata 21. Kukunin ng Panginoon ang salot sa iyo. Pang-anim, pidsa. Talata 27. Sasalutin ka ng Panginoon ng mga bukol sa Egypto at ng mga tumor. Talata 35. Sasaktan ka ng Panginoon ng mga malalang bukol sa mga tuhod at mga binti. At ang ikapitong salot, granizo. Deuteronomio 28, versikulo 16. Susumpain ka sa lungsod at sa bukid. Alin ang mga patlaro? Mabuhay, sirain ang mga bukid, di ba? Talatang 18, susumpain ang bunga ng iyong lupa. At pagkatapos ay balang, talata 38, sapagkat kakainin ito ng balang. Talata 42, aariin ng mga kuliglig ang lahat ng iyong mga punong kahoy at ang bunga ng iyong lupa. Kadiliman, versikulo 20, at kayo'y mangangapa sa katanghalian tapat, gaya ng pagkangapa ng bulag sa kadiliman. At panghuli, panganay, Deuteronomio, Kabanata 28, versikulo 18. Sumpain ang supling ng iyong katawan, at ang karagdagan ng iyong mga bakahan, at ang mga anak ng iyong kawan. Naway matupad ang salita ng Diyos sa atin. Iyan ang kahulugan ng pagsunod. Ang salita ng paglikha, ang salita ng pagtubos, ang salita ng buhay na nagaganap at gumagawa sa ating buhay at natutupad. At nang mangyari iyon, sinabi ng Diyos at nagkagayon nga at nakita ng Diyos at ito ay mabuti. Natutupad niya. Naway mangyari iyon sa ating mga mabuhay. At yan ang magpapaging anak sa atin ng Diyos, mga anak ng Diyos. Ngunit kung ang salita ng Diyos ay pumasok at tinatanggihan dahil sa ibang mga salita at iba pang mga turo at doktrina at kaisipan at kasakiman, iyan na yung pagpuno ng ating mga puso at paghawak sa trono ng Diyos sa ating mga puso. Kung gayon, ang mga paghatol na ito, ang mga sumpa o salot na ito ay darating sa mga taong iyon. At ngayon, ating paghambingin at tingnan natin kung saan lumilitaw ang mga salot na ito sa pahayag. Ang 7 trompeta at ang 7 mangkok. Tingnan ng unang trompeta, darating ang granizo. At pagkatapos ng ikatlong trompeta, ang tubig ay naging dugo. Ikaapat na trompeta, mawawala ang liwanag at kadiliman ng araw, buwan at mga bituin. Ikalimang trompeta, hukay ng kalaliman na siyang kadiliman din, ngunit mula sa kadilimang iyon ay nagmumula ang mga balang. At pagkatapos ay ang ika-6 na kamatayan ng trompeta at ang ika-7 alak ng trompeta. At saka ang mga mangkok, kumukulo ang ulang mangkok. Ang ikatlong mangkok ay naging dugo ang tubig, ang ika-4 na mangkok ay araw na siyang kadiliman. Ika-5 mangkok ay kadiliman din. Ika-6 na mangkok ang mga karumal-dumal na espiritu na parang mga palaka at ika-7 bola ng granizo. Kung makikita mo ang chart na ito, makakakita ka ng isang uri ng paralel. 7 trompeta at 7 mangkok ang sumasakop sa iisang lugar. Unang trompeta at unang mangkok, ang lupa. Hahatulan nito ang lupa. Ang pangalawang trompeta at ang pangalawang mangkok ay tatakpan ng dagat. Ang ikatlong trompeta at ikatlong mangkok ay sumasakop sa mga tubig, ilog at mga bukal. Ang ika-4 na trompeta at ang ika-4 na mangkok
araw, buwan at ang mga bituin. Ikalimang trompeta at ikalimang mangkok ang pinagmumulan ng Diablo at ni Satanas, ng masasamang espiritu, ng kalaliman at ng trono ng halimaw. Ika-anim na trompeta at ang ika-anim na mangkok ang ilog Euphrates. Ang ikapitong trompeta at ang ikapitong mangkok ang pagkumpleto. Ang pagkakaiba ay ang mga trompeta ay makakasama lamang tulad ng sangkatlo ng lupa, sangkatlo ng dagat, sangkatlo ng katubigan at iba pa. Magkaiba ang tindi at ang pagkakumpleto ng paghahatol. Ang mga mangkok ang kukumpleto nito. Karaniwan, ang mga ito ay ibinubuhos sa mga walang tatak ng Diyos at tatak ng banal na espiritu, sa mga may tatak ng halimaw. Tanungin natin ang ating mga sarili, ang mga bagay na ito ba ay nasa panahunang panghinaharap lamang? O nangyayari ba ang mga bagay na ito sa ating buhay? Nakikita ba natin ang mga aspeto ng kasalanan? At ang kapangitan at karumihan sa mundong ito ay naipapakita na sa pamamagitan ng mga salot na ito. At nangyayari na ba ang mga salot na ito? Kung gayon, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Anong uri ng mga panahon? Anong uri ng panahon ang ating kinabubuhayan? At sa Apokalipsis, sa Kabanata 6, makikita mo ang 6 na tatak na binubuksan. Sa Kabanata 5, mayroong isang aklat na siyang Biblia na tinatakan ng 7 tatak. At sa tuwing ang tatak na ito ay nabubura, may nangyayari, isang tanda ng huling panahon. May nagaganap na isang uri ng kababalagan at ito'y inilarawan sa Kabanata 6 ng pahayag nang mabuksan ang unang tatak. Isang lalaking nakasakay sa puting kabayo na nasa larawan ng ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus na darating na nakasakay sa puting kabayo. Ngunit kung gayon, ito ay ang bulang propeta, ang Antikristo, ang pangalawa na dumarating na nakasakay sa pulang kabayo na kumakatawan sa mga digmaan. Ang pangatlo ay darating na nakasakay sa itim na kabayo na kumakatawan sa taggutom. Pang-apat, kabayong abo na sumisimbolo sa kamatayan. Ano sa tingin mo? Nangyayari na ba ang mga bagay na ito? Ang mga bagay na ito ba, hinihintay ba natin na mangyari ang mga ito? Mga digmaan, kagutom, salot, kamatayan. Ang hinaharap ba ang mga ito? Ito ba ay isang bagay na hindi pa natin naririnig noon? Isang bagay na mangyayari sa hinaharap? Dahil ba hindi direktang naaapektuhan yung ilan sa atin, kaya hindi natin ito naiisip? Ito ang 7 tapak. Nagpapatuloy ito. Kapag nabuksan ang ikapitong tatak, agad itong nagsisimula sa 7 trompeta. Naglalaman ito ng 7 trompeta sa loob ng ikapitong tatak. At ang 7 trompeta ay nakakaapekto sa lupa, sa dagat, sa mga bukal ng tubig, at ang mga salot na ito ay nagaganap. Tanungin natin ang ating mga sarili, nagaganap na ba ang mga tatak na ito sa ating panahon? Gaya ng sinabi ni Jesus, magkakaroon ng mga digmaan, maglalaban-laban ng mga bansa, magkakaroon ng salot, kamatayan. Pero hindi pa yun ang katapusan. At itong mga salot na ating napag-usapan, kitang-kita ba ang mga ito sa ating buhay sa mundong ito? Kung gayon, mga banal ng Diyos, bayan ng Diyos, ano ang susunod na kailangan nating gawin? At bago magsimula ang 7 trompeta, Kabanata 8, Talata 1. Nang buksan ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit ng halos kalahating oras. At nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harap ng Diyos at binigyan sila ng 7 trompeta. Dumating ang isa pang anghel at tumayo sa tabi ng altar, hawak ang isang gintong lalagyan ng insenso. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang maidagdag niya ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng gintong dampana na nasa harap ng trono. At ang usok ng insenso kasama ng mga panalangin ng mga banal umakyat sa harapan ng Diyos mula sa kamay ng anghel. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno ito ng apoy mula sa altar at inihagi sa lupa. At sumunod ang mga dagundong ng kulog at mga hugong ng kidlat at isang lindol. At pagkatapos, 7 anghel na may 7 trompeta ay naghanda upang hipa ng mga ito. May maikling panahon, sa literal na pagsasalita, 30 minuto, ngunit ito ay isang simbolikong yugto ng panahon. Binibigyang diin ng kaikliniko. Ngunit ito ay isang panahon kung kailan ang mga panalangin ng mga banal ay inialay sa Diyos.
Panahon ito ng katahimikan, maikling panahon ng kapayapaan, maikling panahon ng pagkakataon. Ito ang panahon kung kailan tayo gagawa ng ating mga pagpili. Ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya ng Diyos kung tayo ay nabubuhay sa panahong ito? Anong susunod? Naway maging alerto at gising tayo. At sana'y tunay tayo. Maghanda sa pamamagitan ng panalangin. Naway tunay tayong maghanda sa pamamagitan ng pagtanggap ng salita at ng natatagong mana mula kay Hesukristo. At siguraduhin natin na tayo ay maliligtas, na tayo ay nasa espiritual na lupain ng Goshen, na siyang si Hesukristo. Pumasok tayo kay Hesukristo. Pumasok tayo sa salitang ito upang tayo ay maprotektahan, upang tayo ay makilala at maibukod. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging alerto at gising. Naway itaas natin ang ating mga panalangin at pagsisisi. Kung kaya't habang ang lupa, ang dagat, ang mga ilog, maging ang araw, buwan at mga bituin ay nagkakaroon ng kaguluhan. Ama, naway matagpuan namin ang espiritual na Goshen sa iyong salita. At naway, ikaw, Jesus, ay maging aming bato, aming taguan, upang ang iyong bayan ay maging matatag. Sa halip na ilagay sa ganitong kaayusan, kawalang anyo, kawalan at kadiliman. Naway tayo'y mabuo ng sama-sama bilang kaharian ng Diyos, at naway matanggap natin ang liwanag at manahan sa gitna ng walang hanggang liwanag. Naway matagpuan ng iyong bayan ang tunay na buhay, pag-asa at kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.